In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Kawikaan, sa Ebanghelyo ngayon, nakikita natin si Jesus na nagbibigay ng bagong kahulugan sa relasyon sa pamilya. Habang nasa gitna ng maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid upang makipagkita sa kanya. Ngunit ang tugon ni Jesus ay nagpapakita na higit pa sa pisikal na kaugnayan, ang mas mahalaga sa kanya, ang espiritual na kaugnayan. Ang mga ina at mga kapatid ni Jesus, ayon sa kanyang sagot, ay ang mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ito'y paanyaya sa bawat isa sa atin na maging bahagi ng pamilya ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito rin ay isang paalaala na ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng nagnanais sundin ang kalooban. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan ay nagpapakita ng pamumuhay matuwid na pamumuhay. Isa sa mga mahalagang talata ay nagsasabing ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na nangangahulugan ang tunay na kapangyarihan at otoridad ay nagmumula sa Diyos. Ipinapakita rin ng mga talatang ito ang kahalagahan ng katarungan, katuwiran at pag-iwas sa kasamaan. Ang mga may masamang hangarin na nagnanais lamang magkamal ng yaman sa hindi patas na paraan ay nagtatakda ng kanilang sarili sa kapahamakan. Samantala, ang mga taong may malasakit at kahabagan sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap, ay nagpapakita ng kanilang debosyon sa Diyos. Bilang mga Katoliko, ito'y hamon para sa atin na isabuhay ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi sapat ang pakikinig lamang sa salita ng Diyos. Kailangan itong isabuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, lalo na sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, tayo ay tunay na magiging malapit kay Jesus
katulad ng kanyang sinabi sa Ebanghelyo. Ang pagninilay na ito ay nagtuturo sa atin na hindi lamang ang kaalaman sa salita ng Diyos ang mahalaga, kundi ang pagtugon natin dito sa pamamagitan ng ating mga gawa at buhay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!